Sa nakaraang video guys, napag-usapan natin yung negosyo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isda. So sa pag-aalaga ng isda, na discuss natin doon sa video na yon yung tilapia, bangos, hito, dalag at saka sumpo. At saka yung koi fish at saka goldfish. So sa video na to guys, pag-usapan naman natin yung negosyo na nung magpuprotas. Negosyong protas na naman ang pag-usapan natin guys. Sa pagninegosyo ng protas guys, may tatlo ding mapagpilian natin. Kung magnegosyo tayo na magtatanim lang tayo ng mga iba't ibang klase ng protas, kung magninegosyo tayo na trading o traders tayo ng mga protas, tayo yung namimili sa sa mga protas ng mga magsasaka, tapos tayo din ang mga magbabagsak doon sa mga nagre-retail ng protas. At saka din yung ang isa pa doon yung yung nagmamarket lang tayo. Tayo yung nagre-retail ng protas. So tatlong klase din yon. Yung nagtatanim ka ng protas, nagtitrade ka ng protas, at saka nagpamarket ka ng protas. So kung alin man ang piliin nyo guys, pag-usapan natin yan. So sa video na to guys, pag-usapan muna natin yung yung pagtatanim ng mga protas. Ang pagtatanim ng protas guys, kung maganda lang tayo tumiknik, kung minsan kikita din tayo ng malaki. Halimbawa na lang kung kung may lupa ka na 5 hektarya, kunwari may lupa kang 5 hektarya. Sa 1 hektarya, ang 5 hektarya taniman mo ng ng niyog. So ang niyog protas din 'yon. So para makasingit yung iba pang mga protas, dapat yung niyog mo malalayo yung distansya. So halimbawa kung ang magtanim ng niyog nasa 10 meter by 12 meter by 12 meter. So ganun ang ganun ang distansya noon, kasi yung sa Bisaya ang usapan doon yung by dipa. So ang isang dipa sobra yun ng 1 metro. So ang distansya sa sa niyog 10 dipa. 10 by 10 na dipa. So kung meter ang gamitin mo, gamitan mo lang ng 12 by 12. So dahil ganoon ang distansya sa sa lupa mo, yung ibang mga prutas ngayon makapasok pa yan doon. Halimbawa, gusto kang magtanim ng 6 na klaseng prutas. Halimbawa, yung 5 hektarya mong lupa, punuin mo ngayon ng niyog yon sa distansyang 12 by 12. So mayroon kang 6 na hektaryang niyog. Tapos yung 1 hektarya, taniman mo ngayon ng saging. Tapos ang kasunod ng hektarya naman, taniman mo ng papaya. Tapos kasunod, taniman mo ng either rambutan, lansones, o di kaya pakwan. So depende yun sa iyo guys kung yung paano mo ngayon yun pag hati-hatiin na makapasok yung iba pang mga prutas. So ang teknika dyan sa pagtatanim ng guys, ng prutas, siyempre gagamit ka naman ng abono. Gagamit ka ng Roria, yung 4600, tapos 1414. So yung 1414 nandoon na yung phosphorus, potassium, at saka yung nitrogen. Ayun ang ibig sabihin doon, yung mga compound. Maliban doon sa gagamitin mong mga abono, so gagamit ka pa ngayon ng potassium. Yung potassium naman, ang trabaho ng potassium,
pagpapatamis ng prutas yun. So karamihan sa mga magsasaka, ina-apply lang nila yon kapag ang prutas mo namulaklak na. Kunwari, yung papaya mo nagsimula nang mamulaklak, saka mo ngayon applyan ng ano ngayon, potassium, para pag harvest mo, matamis yung ano mo, matamis mo yung prutas mo. So ang ina-applyan ng mga prutas na mga may potassium, yung ano, yung papaya, pakwan, watermelon, at saka yung ano, yung dalandan. So ginagamitan din nila ng ano yan guys, para tumamis yung dalandan mo, gagamit ka ngayon ng potassium. Pero sa niyog naman, may mga variety naman ng niyog na ano, matatamis talaga kahit hindi ka gumagamit ng mga ano, mga chemical na pangpapatamis. Kahit hindi ka na kahit hindi ka nagagamit ng potassium sa ano, sa niyog. Total ang ugat naman ng ano, ng niyog, mahaba naman pag gumapang. Halimbawa, yung niyogan mo, pinagitnaan mo ng papaya, nag-apply ka ngayon ng potassium sa papaya, baka yung potassium ng in-apply mo sa papaya, makakain pa ng niyog yun. So, pwede yung ganun. Pero kung gusto mong applyan talaga yung niyog mo na ano, ng potassium, nasa sayo yun. Depende sa budget mo. So sa ano naman guys, ang pagtatanim naman ng niyog, yung may tinatawag kasi tayo na ano, yung natural na niyog, yung sinaunang mga niyog na kapag magtanim ka, umaabot siya ngayon ng 7 years bago mamumunga. Pero sa ano ngayon, may mga bago na tayong mga binhi ng mga niyog na 3 to 4 years na mumunga na. So yun ang magandang itanim mo para madali kang makaharvest. So ganun yun guys. So ang ano guys, yung halimbawa itong nabanggit natin nga mga prutas, halimbawa niyog. So pag ang niyog mamumunga na, halos tuloy-tuloy na ang harvest noon. Kasi alam naman natin ng niyog na ano, bawat buwan nagbibigay talaga siya ng bunga. Sa papaya naman, kapag namumunga na, tuloy-tuloy din yun. Kaso pag ang papaya tumanda na, humihina na siya mamunga. Kailangan magpalit ka na naman ng panibagong tanim. Pero mahaba din ang panahon na mag-harvest ka. So itong nabanggit natin, parang all season may harvest ka, kagaya ng saging. Pag ang saging namumunga, may kasunod pa yung mga punla niya. So halos tuloy-tuloy yung ano mo, yung harvestan. Tapos ito namang watermelon, papaya, yung pakwan. Ano yon, yung papaharbisin ka lang ng 3-4 na beses, maano na siya, malalanta na. So kailangan mo naman yung magtanim. So paulit-ulit ang pagtanim niya, parang palay lang din. So kung gusto kang yung mayroon namang mga prutas na 1 times a year lang ang pamumunga, o kagaya ng avocado, kamito. Yung bayabas naman, may mga bayabas naman tayo na yung mga bago ngayon, yung malalaki. So parang tuloy-tuloy ang niyan guys, pamumunga, hindi siya nagsi-season. Tapos itong yung lansones, rambutan, tapos yung durian. Ang durian, parang siya guys, parang nagtuloy-tuloy din siya pag namumunga. Kaso may time lang din siya na tumitigil. Ganun yun guys. Sa naman, sa halimbawa magpa-farm ka ng mangga, may season ng mangga, kahit hindi mo siya isprehan ng pabunga, namumunga siya pag tumapat sa season niya. Pero kung pabungahin mo siya ng hindi season, so kailangan isprehan mo siya ng pagpabunga. So meron tayong mga ganun na diskarte guys. So ganun ang guys sa magpuprutas. So kailangan ang pipiliin mo ngayon yung prutas, yung tuloy-tuloy ang pag-harvest mo. Dito sa Metro Manila guys, yung avocado, nung last week nagtatanong ako doon sa sa supermarket, nasa 450 ang kilo. 450 to 500 per kilo sa avocado. Yung kung malalaking avocado, nasa nasa 2
piraso lang yung ano, 1 kilo. So yun ang babayaran mo, 500. So napakamahal. So ang diskarte naman ng ibang mga ano, ibang mga farmer kapag mahal ang isang produkto, huwag kang magtatanim. Kasi pag magtanim ka, pag harvest mo mura kasi maraming nagtatanim pag magmahal ang isang produkto. Pero kung mura ang isang produkto, magtanim ka. Kasi pag harvest mo noon, halos ikaw na lang ang nagtatanim noon kasi nung pinanggalingan sa pagtatanim mo, mura ang isang produkto, pag harvest mo mahal yan kasi walang sumasabay sa iyo kasi mura. So ganun yung parang baliktad yung estratehiya ng mga farmers ngayon. Halimbawa, ang papaya mura. Sabihin na natin bibilihin lang 5 piso per kilo papaya. So dapat magtanim ka nun. Kasi pag harvest mo doon, baka ikaw na lang mag-isa ang nakatanim noon kasi yung iba hindi sumasabay kasi mura. Ganun ang kalakaran guys sa pagtatanim. So ang ang maganda talagang diskarte sa pagtatanim ng prutas. Yung pipiliin natin yung prutas na tuloy-tuloy yung production, hindi yung magpaulit-ulit tayo ng pagtatanim. Pero kung ang prutas na pipiliin mo yung kagaya ng pakwan, gusto ka makahuli ng presyo na mahal, dapat sa tag-ulan ka magtanim. Kasi pagdating sa tag-ulan, yung pakwan hindi siya gaganda. So dapat kung pipili ka naman sa tag-ulan, dapat yung pagtaniman mo ng pakwan may bubong na hindi siya nalalanta sa ulan. Kasi pag ganun, mahuhuli mo yung presyo doon na malaki. So ganun lang ang diskarte guys. Kung magtatanim tayo ng prutas, ang mga prutas naman hindi naman gaanong sensitive sa mga peste kagaya ng sa gulay. Maliban na lang doon sa pakwan. Parang gulay lang din ang kategorya niyan dahil pinapasok din ng mga punggos, insekto. At saka yung sensitive siya sa pabago-bago ng panahon. Kasi kung ang pakwan mo matamaan sa mainit ngayon, napakainit, tapos kinabukasan umulan, tapos sa sunod na araw mainit na naman, yung pakwan mo nabibitak. So ganun ang sakit sa pakwan. Dapat pag magtanim ka ng pakwan na yung summer. Pero kung maabutan ka na ng ulan, doon na pumapasok yung problema. Kaya yung iba, para hindi sila magka-problema, naglalagay na sila ng bubong sa kanilang prutasan na pakwan. Ganun din sa watermelon. So sana sa video na to guys, nakakuha naman tayo ng konting ideya kung paano tayo magtanim ng mga prutas. So ang magandang piliin natin sa pagtatanim ng prutas, yung tuloy-tuloy na production. Pero kung magtanim ka ng prutas kagaya ng pakwan at saka watermelon, dapat isipin mo rin yung takbo ng panahon at saka yung takbo ng presyo. Kasi pag ganun ang mindset mo, mahuhuli mo talaga yung mahal na presyo. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Sana sa video ito guys nakakuha tayo ng konting ideya kung paano tayo magnegosyo ng prutas sa pamagitan ng pagtatanim ng prutas.